pampalasan ng utong lupang DDS, sabi ko, kayo rin, alam nyo, na maliliit ang utak niyan. Mabilis pong mauto yan. Diba? Napakabilis mauto yung mga yan. Kaya nga nauuto sila ni Mike Defensor, nila Bato de la Rosa, nila Bongo, nila Cayetano, Marcoleta, Robin Padilla. Diba? Asan ba yung mga yan nung hinuli? Asan yung mga yan nung hinuli si Digong? Diba? Kaya nga hindi nga magkasundo si Bongo sa si Sara kasi nga hindi sila makalapit kay Digong. Yan ang hindi alam ng mga ng mga DDS na kutong lupa. Diba? Si Inday Lustay can be impeached but they are trying to prevent the impeachment of Inday Lustay. What a drama. Demonic minions of the Dutae have created but they will not succeed. Sabi ni Ma'am, Milasdi. Which is true. Hindi naman talaga magwawag yan, mga kababayan. Alam naman natin yung dirty tactics na ginagawa nitong mga na ito ng mga Duterte black kono, diba? Nagpapanggap silang maka Duterte sa ginawa nga nila, mga kababayan ko. Sa ginawa nila, alam nyo ba na si Digong ay pwedeng dun na mamatay sa dahig? Oo. Dun na po, no? Pwedeng mamatay si Digong sa dahig. Bakit ko nasabi? Paano ko nasabi? Eto, may paparinig ako sa inyo. May paparinig ako sa inyo. Basahin muna natin to kay paring Marge Marasigan. Eto. Wait. Sabi rito, kahit nga fake news, pinapaniwalaan ng mga yampre, kasi gamunggo ang mga utak. Tama. Diba? Totoo naman, gamunggo ang mga utak. Diba? Eto parinig ko sa inyo, Eto yung, mga kababayan, no? Na kung saan, wait, mismo po, mismo. Mismo. Mag-a-agree kayo rito, promise. Mag-a-agree kayo rito. Mag-a-agree kayo rito. Eto, Asa na ba yun? Sanggala, nasa ko ata, nandito sa cellphone ko, dito na lang sa ko. Sa Facebook ko. Ito ito. Pakinggan natin Alam nyo kung bakit pwedeng mamatay na si Digong sa dahig sa ginawa ng mga gagong sila Mike Defensor at 18 ex-Marines na yan. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Wait lamang po. Sisi kaya nakulong si Duterte, di ba? Alam mo itong ginagawa itong grupong ito, sila yung sumisira, sila yung naglalagay sa buhay ng mapanganib na buhay ni Digong Duterte. Tama. Kailan ni status dyan? Binigyan ng mali-malitang dolyar daw. 56 million cash peso. Pinilit doon ng dollars, kaya million dollars na ibinigay doon sa mga taga-ICC. Si Digong Duterte, sa ilalim sa trial Tama. sa ICC. Tapos pinagbibintangan itong Pro Duterte Senator at mga sundalo, dati sundalo, nagbigay ng pera sa ICC. Delikado si Digong.
Hindi nila nakukuha yun. Tama. Kung ikaw ang taga-ICC, pinagbintangan nila yung kurap. Eh, alam mo, pag sinira mo ang ICC, buong mundo sinisira mo, halos ay napakaraming bansa ang member niyan eh. Hindi Correct. naman ICC, hindi naman Netherlands lang, doon lang nakabase yung ICC. Pag pinagbintangan mo kurap yung mga investigador ng ICC, pinagbintangan mo ng kurap ang lahat ng bansa na member niyan. Tama. Inaaway ng itong grupong ito yung ICC. Pinagbintangan kurap. Eh, si Digo may isasalang sa trial. Nako. Delikado yan. Oo. Delikado. Mga judges ng ICC ang may control kay si dating Pangulong Duterte. Tapos itong mga kaalyado rito na oposisyon, ay pinagbibintangan. Hindi lang pinagbibintangan. Kinukuha nilang nagdadala sila ng pera sa mga taga-ICC Nako. nagpupunta rito sa Pilipinas. Ini-escort pa raw nila mula sa airport, pupunta sa hotel, pupunta sa airport, kung ano. Dito sa Makati nag-hotel. Oh. Oh, kita nyo na, mga katarantaduhan nila. Diba? Bakit po, eto. Bakit po, hindi mabigyan ng interim release si Digong? Actually, pwede naman siyang talagang bigyan ng interim release ng ICC. Ang kaso nga, ang ginawa, tandaan nyo yung unang ginawa ng mga Duterte, nung mga inano nila, no? Ginalit po nila ang ICC. Inaway-away po nila sa social media, pinagmumura, ginawang katatawanan yung mga mukha ng ng mga judge doon sa ICC. Di ba? Kaya hindi nabigyan ng interim release. Ngayon nga, mga kababayan, 'di ba, mismong si Sara Duterte na hindi na sila, no? Hindi na sila kahit sila pulong, alam nila. Hindi na sila papayagan, okay? Or hindi na pahihintulutan na makauwi or maaprubahan yung interim release ng kanilang ama. Bakit po? Dahil sa kagaguhan ng mga 18 ex-Marines at na mga kono ay maka-Duterte. Kasi kung ikaw maka-Duterte ka, mga kababayan, ulitin natin. For example, tayo, ganito. Mayroon tayong sinusuportahan. For example lang, sinusuportahan natin, for example, si Sandro Marcos, si Kong Sandro Marcos, di ba? Para sa senador, para sa pagka-senador, next di ba? Pinapaano natin. Ngayon, tinutuligsa natin itong si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? For example lang, yung nanay na lang, si FL na lang. 'Di ba? For example, tinutuligsa natin. Do you think, matutuwa si FL? 'Di ba? Sinusuportahan natin si Sandro Marcos or si PBBM, pero si FL inaano natin, tinutuligsa natin. Common sense na lang 'di ba? Yun yung sinasabi natin, common sense, at yun po ang wala sa DDS. Kasi bakit? Ginagamit nga ng mga politiko dipulpol itong yan ang laro sa politika eh. Kasi itong mga nagrarally diyan, basta may pera yung mga yan, makikipagpatayan yan. Makikipagpatayan yan. Yung mga DDS na yan, nakita nyo naman, di ba, nakikipagbatuan pa, nakipagpatayan. Hindi dahil kay Digong. Dahil po sa mga amo nila na nagbabayad sa kanila para paguluhin ng bansang Pilipinas. Diba? At ganun din yung ginagawa nila Mike Defensor kasama ang 18 ex-Marines, sila Marcoleta at itong si Alan Peter Cayetano. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.